Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Minda Castro from Antipolo Church. Samahan niyo po ako sa devotion ngayong umaga, ang tinapay mula sa langit. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat na nabigyan kami ng pagkakataon na makapagpahayag ng inyong salita ng tinapay mula sa langit. Ang mensahe na to ay mag-remind sa amin lahat kung paano kami ay magpahayag ng salita sa buong mundo. Lord, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating devotion ngayong umaga ay ang Conquer Them Completely Because You Serve a God of Justice. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Deuteronomy verse 9:11. Pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasalinlibong salinlahi. Subalit nililipol niya ang lahat ng namumuhi sa Kanya. Hindi makakaligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tungtuning ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ito pong Deuteronomy, ito po yun ang book bago ang Joshua. Now, yung Joshua, ito ay patungkol sa mga Israelita na nakapasok na sa Promised Land. Yung Deuteronomy, ito yung hindi pa sila nakakapasok sa Promised Land. Kaya dito sa Deuteronomy, sinasabi ni Moises sa mga Israelita, sundin ninyo ang inyong Diyos. Ang Diyos ay tumutupad sa mga pangako sa 1,000 salinlahi. Walang problema sa Diyos dahil ang Diyos tumutupad sa Kanyang pangako. Pagpapalain niya kayo under God's protection. Walang problema sa inyong mga kaaway. God will fight for you kapag pumasok kayo sa Promised Land. You will keep the land. Mayroong masaganang lupain para sa inyo. And God will keep this covenant. Kasunduan ng Diyos at mga Israelita. Walang problema sa Diyos. Problema tayong mga tao. Sabi ni Moises, kailangan natin maging faithful sa Diyos. Kaya pagpasok ninyo sa Promised Land, you have to make sure na susundin ninyo ang mga kasaad dito sa kasulatan na ito. Maging tapat kayo sa Diyos. Ibigin ninyo ang Diyos at hindi kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sa mga talata na ito, sinasabi, He is a faithful God, keeping His covenant of love. Siya yung tumutupad sa usapan. Kaya dito sa Deuteronomy, dito rin matatagpuan ng 10 Commandments, pinaka-importanting utos ng Diyos. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with your strength. It means all entirely, yung kabuuan mo iibig sa Diyos. Ang tao at ang Diyos ay may kasunduan. Ang Diyos ay magpapala sa Israel, proteksyonan ang Israel. Lahat ng pangangailangan ng Israel ibibigay niya. Pero ang Israel dito sa Deuteronomy, kailangan maging tapat sa Diyos. Hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan. The side of God, no problem kasi tapat ang Diyos. Ang problema, yung Israel, sumusuway sa Diyos. Kaya pagpasok nila sa Promised Land, nagsimulan sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinalikuran nila ang Diyos. Naging corrupt sila at sumama na ng sumama. Kaya ginawa ng Diyos, pinarusahan sila. Now, God is a faithful God. Sa panahon din natin ganun, nananatiling faithful ang Diyos sa Kanyang mga salita at pangako sa atin. Pero tayo, hindi tayo naging tapat sa ating mga sinasabi. Minsan dami natin sinasabi sa Diyos, God, I will serve you. Pero hindi naman natin pinaglilingkuran ang Diyos. Lord, mamahalin kita. Pero hindi naman natin minamahal ang Diyos. Minsan marami tayong promise sa Diyos na hindi naman natin tinutupad. God is a faithful but we are not. Ang Diyos tumutupad na ng kasunduan sa tao. So mayroon kasunduan ng Diyos at Israel. Ang Deuteronomy, kapag binasa natin, isang buong aklat yan ang kasunduan nila. Kumbaga yan yung dokumento, contract nila. Ang Diyos tutupad sa Kanyang pangako. God will bless His people. The side of God, yun ang gagawin niya. On the side of Israelites, to be faithful to God. Kailangan nila mahalin ng Diyos. Makikita mo sa talatang ito, God have conditions. God will keep His covenant. God protect them. Bibigyan sila ng peace, blessing, but obey His commandments. Kapag hindi sila sumunod, sumpa ang tatanggapin nila instead blessings. Pero kapag sumunod sila, blessings. So yan ang concept ng kasunduan. God requires love and obedience, but we failed to obey God. Ang Deuteronomy, hindi natin pwedeng ihiwalay sa katauhan ng Panginoong Hesus. Hindi tayo nabubuhay sa Old Testament, nabubuhay tayo sa New Testament. Dahil ang Deuteronomy, contract ng Diyos at ng tao. Mayroong Diyos na nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus na siyang tumupad sa contract. Tumupad lahat sa Deuteronomy. Kaya ang pagpapala ng Diyos Ama na dumadaloy sa Diyos Anak ang tatanggapin natin. Doon nakita ng Diyos na sumpa ang daranasin natin, kaya sinugo niya ang kanyang anak. Sa kanyang habag at awa sa atin, dito sa usapin ng Deuteronomy, pumasok ang
Great Commission upang conquer ang buong mundo. Sa mapaghanggang ngayon sa alinlahi ay pinapalaganap natin dahil ang justice ng Diyos ay binigay na sa atin. Kaya nga response by loving God and keeping His commandments influence the next generation by serving God so we can conquer completely because we serve a God of justice. As a Christian, tayo ay magkakaroon ng kaganapan, kabuuan kung ang mga kautusan at faith sa Diyos ay ating susundin at gagawin. Dito natin masasabi na tayo ay nagkaroon na ng conquer them completely because we serve a God of justice. O Lord, salamat po sa mensahe na nag-remind sa amin mula sa iyo na pag-alaman namin na kami ay dapat sumunod sa inyong mga kasunduan, command at ibigin ka ng buong puso at katapatan sapagkat kayo po ang aming Diyos na hindi sumisira sa aming mga promises noon, ngayon at magpakailanman. You are a faithful God. Marapat kaya na kami ay maging tapat sa inyo, Lord, at sundin ang inyong kalooban, hindi sa ganang amin dahil ang justice ay nakamit na namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus at dahil po doon ay may palaganap namin ng kabuuan ang iyong salita sa buong mundo. Kaya Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay inyo po itong maibahagi ang tinapay mula sa langit upang maraming kalulupa ang maabot ng salita ng Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. God bless.